Okay, good morning. Good morning sa lahat. Kumusta kayo lahat? Sa buong mundo, kumusta? At today's video is mag-update tayo. Dito tayo kahapon sa ating taniman ng sitaw. So ngayon is, kung naalala ninyo ang previous video ko nang nagluto ako ng kamuting kahoy na hinarbisan ko, is nakita niyo akong pawis na pawis. So doon ako gumagawa. And then kasalukuyan tayo naglalaga ng kamuting kahoy ulit. Ayan. May nilaga tayong kamuting kahoy. Nagtigas buksan. O ayan. At so luto na pala siya. So kailangan nating tanggalin dyan at baka masunog. Luto na ang ating kamuting kahoy. So pwede na natin siyang itabi. Tanggalin natin yung apoy. At wala naman tayong ibang lulutuin dahil nakasaing na tayo. So, dito sa kundo ng sa kundo ng kitchen is, ito ang kundo ng kitchen. Ayan, giba-giba yung kundo ng kitchen natin at aircon yan. Tingnan ninyo ang bubong niyan, aircon, dahil wala pa naman tayong sahod kay Mita at wala pa tayong pera na panggastos. So baka naman metabolism, mapagbigyan nyo tayo ng pang gawa ng aircon na bahay. So ganyan. Ayan, tapos na at hindi pa ako tapos sa aking pagtatrabaho. So mamaya na ako kakain dahil gusto ko pang ayan na yung nangyari dito. Ayan yung aking natirang ng kamuting kahoy. So ito is gagawin natin yan mula doon sa baba, kung hanggang saan ang kaya natin ulit na dahil ito yun yung ng kamuting kahoy is itatanim ulit natin yan. So dito na tayo habang hinihintay natin ang kawayan ko na kinuha dyan na pang gawang palapala doon sa sa aking tanim na hamtak dito sa amin yan. Sitaw, hamtak at sitaw. Kaya hintayin muna natin at dito muna tayo sa ating panibagong nating trabaho ng pagtanim ulit ng kamuting kahoy. Dahil marami pa tayong kamuting kahoy na itatanim at marami pang itatanim, hindi lang kamuting kahoy. Pero dahan-dahan lang at hindi tayo magmadali dahil nag-iisa lang tayo. Ang pagkain yan is dahan-dahan lang din naman, hindi rin magmadaliin. Wala tayo sa ng video natin. Dito tayo natin ilagay natutumba ang ating ng video Kaya tinatanggal ko muna yung mga damo dahil mas maganda pag tanggal ang damo at malambot lang yung lupa. Itong papaya is gusto kong putulin ito dahil wala namang bunga. Papayang lalaki. Ang papayang lalaki is mahaba ang kanyang, pag nagbunga yan siya is mahaba ang kanyang dahon, ang kanyang bulaklak. So pag mahaba ang bulaklak ng isang papaya, ibig sabihin lalaki, hindi mamunga yan. Abot pa yung dahon ng saging. Itong saging, pag binungkal mo rin ang puno nito,
Ay sus, bigla na lang lalago yan. Sagabal ka. Sagabal ka, hindi ka naman kapakinabangan eh. Tanggalin ka na natin. Asarol is parang itak. So, doon ka muna natin ilagay sa kabila. Tapos pagkatapos ko rin naman doon, yun na rin ang gagawin ko rin ulit. Kasi ang ating taniman ng sibuyas is naghihintay pa yan ng pangpunla. Kasi sumablay ang una natin gawa sa sibuyas dahil binanata ng tag-ulan. Pumasok yung tag-ulan ng pagkagawa natin ng punla, 6 na araw is walang patid ang ulan, kaya wala, sablay siya. Pero hindi tayo susuko. Hindi tayo basta-basta susuko. Bilhan, orderan natin yan ng panibago. Mag-order tayo dyan ng panibago. Panibagong pagpupunla. Pupunlaan natin ng panibago yan. May mga supling ang ating saging. Kaya pag hindi ka maingat, masisira ang mga supling. At sayang. Hindi ko alam kung saba ito o Espanyolang saging. Parang tingin ko Espanyola eh. Pag Espanyola siya is pang sa baboy yan, pagkain ng baboy. At balak naman natin na mag-alaga tayo ng baboy, so kung Espanyola yan siya, hindi naman masasayang. Dahil parang marami sila ang nakita ko hanggang doon, meron din doon Espanyola eh. Pero tingnan natin sa pagbunga niya kung anong klaseng anong klaseng saging. Kasi ang ganyang saging hindi talaga saba yan. Ito ang saba na saging. Mag-green. At iba ang texture ng kanyang dahon. Baging na to kung singkamas ang nakatanim dito, ang dami ng bungang dami ng laman na singkamas. Puno ng miracle yata yan. Ang pagtanim natin ng ating kamuting kahoy is parcel din. Pero doon dadamihan ko pa yan dyan kung meron akong binhi. Ang mga natira na to is kukunin natin din yan at saka itanim din natin.
natin ang tanim para pag marami is bibenta natin. Dahil pag dito sa probinsya is kagaya ganito lang ginagawa ko, wala tayong kita, wala tayong pera. So may pangangailangan din naman tayo sa pera, hindi lang pagkain kundi kailangan din natin ang pera, pambiling ulam, pambayad sa mga bill ng kuryente, o dito wala rin yung ilaw, ay wala yung tubig, hindi ka na kailangan magbayad ng tubig. Ano na lang, ilaw. Kaya ilaw at pambili-bili ng ulam-ulam. So ang mga ulam is mura lang ang ulam, pero may mga ulam na mga kagaya ng mga karne, so mahal ang mga karne at pupunta ka pa ng bayan. So dito ang isda lang is makakakuha ka ng dyan sa mga mangingisda. Okay. Kung may alaga ka ng manok, o pwede pang ulam, kaso lang ang manok ko is isa pa lang pero naglimlim na siya. Binigay lang din ng tita ko yun, naglimlim na siya, bali 8 ang kanyang nak ay itlog. Kasi may 8 itlog siya. Kaya ganito ang buhay farmers sa bukid. Ang mga star sender ko na ngayon is wala nang nag-send sa akin ng star sender dahil wala kasi akong sufficient na internet. Wala tayong sufficient na internet na panggamit. Wala naman tayo pang bili ng pampakabit ng Kalibo cable. At siguro pag dito mula sa main ng Kalibo cable na kalsada is gagastos tayo ng 50,000. Tapos ito tayo sumasahod. Sa YouTube ko, sumahod na ako ng 2 bisis. Pero dahil wala tayong internet, hindi natin ma-sustain. Nang nasa Maynila ako, ang problema ko is ang content. Ngayon dito ako sa probinsya, ang problema ko ay internet naman. Dito natin ito paikot sa sa amin.
Okay, putol.